Tanasa naman kami ng kilay nito at pinaningkitan kami ng mga tsinita niyang mata na kulay abo. May mga yummy daddies kayo dun ah. Silang pagpantasyahan niyo, huwag ang baby ko. Dudukutin ko yung mga mata niyo. Napahalakak na kami sa madiing banta nito kaya napatawan na rin itong yumakap kay Charles. Habang tinataas baba ang palad sa tiyan ni Charles na halatang nang iinggit. Napahagiki kami sa malutong na mura ni Erica sa ginawa ni Kate. Hindi naman lingid sa aming crush ni Erica si Charles kahit nga si Alex at Franco ko. Crush din ito. Kahit yata si Alvin ay crush din ng bruha. Lahat na lang ng guwapo crush nito. Babe, what's going on here? Napalis ang pagkakangiti ko sa biglaang pagsulpot ni Alvin kasama ang 6 naming kaibigan lalaki. Napaikot na lang kami ng mga mata nang kasunod nila ang 6 na tinawag ni Kate na aliens. Napakuyom ng kamao si Franco. Pagkakita ditong yumapos sa bewang ko at pinaghahalikan din ako sa ulo. Napataas naman ang kilay ang grupo ni Cathy na ngayon nakatingin sa 2 lovebirds na magkayakap sa harap namin. Bakas ang inggit sa mata ng 2 alipores nito nang lalandi kay Charles sa pagkakayakap ni Kate dito at nakayakap din naman si Charles sa kanya. Napangising demonyita tuloy si Kate sa kanila at biglang yumuko sa harap ni Charles. Napanganga kaming napasunod ng tingin dito nang mariin itong halikan si Charles sa harap naming lahat. Sabay-sabay pa kaming napasinghap na magkakaibigan at napakurap-kurap sa ginawa nito. Ngumising aso ito sa 2 aliporas ni Cathy na namutla at napanganga sa ginawa nito. Next time girls, don't flirt with my man. Kung hindi niyo ako kayang lagpasan. Nakataas kilay nitong panguuyam sa mga kaharap na lalong ikinaputla at pipi nila. Napailing na lang kami dito na ikinangisi nitong lalo. Pulang-pula naman ang mukha ni Monterde at napayakap na lang kay Kate dahil paniguradong hiyang-hiya na naman ito sa pagkasayad ng asawa ko noon nito. Muli kami bumalik sa pool at nagkasiyahang naligo bago umakyat sa kanya-kanyang silid. Halata namang umiiwas ang grupo sa amin nila Cathy at tinangay pa ang Franco ko kasama si Alex kaya napaghahalata ang nanggigigil na rin si Leia sa mga nangyayari. Babe, Alvin please, not now. Pigil ko kay Alvin sa pagsisimula nitong pagsubsob sa leeg ko habang humahaplos ang isang kamay sa tagiliran ko. Nandito na ako sa nakalaang silid ko pero tumambay muna si Alvin dito para magkasarilinan kami. Napapaikot na lang ako ng mga mata sa pangaakit nito at pagpapahiwatig ng gustong mangyari. Napahinga ito ng malalim at saka tumunghay sa akin ang malalamlam niyang mga mata. Namumula na rin ang mukhang halatang may tama na. Hindi ko alam kung nagkausap na sila ni Franco sa pagsasama nila sa iisang lugar ngayon. Bakas din naman sa mukha nitong nangungulila na rin siya sa pinsan at ganoon din si Franco. Nagtitiisan pa kasi. Sana'y magkasundo na lang sila. Gusto ko pa naman ngayon ang nakikita kong bagong version ni Alvin bilang kaibigan dahil wala namang makakapantay kay Franco sa puso ko. Do you still love him? May halong pait ang tono ng pagtatanong nito habang matiim akong tinititigan sa mga mata. Hindi ko maikakaila sa diretsahang tanong nito kaya napaiwas tingin na lang ako. Napatango-tango pa ito bago tumayo na at inayos ang robang suot. They said, silence means yes. Saad nito na ikinalingon ko sa kanya. Alvin, nagtaas ito ng kamay sa akmang paghahawak ko sa kanya. Bumulatay sa nanunubig niyang mga mata ang sakit habang nakatitig sa akin na tila nangungusap. Alam ko naman kahit anong gawin ko hindi ko siya mapapantayan sa puso mo. Huwag na tayo maglukuhan, Jessica. Kita ko naman sa mga mata mo kung gaano mo siya kamahal. Hindi ako tanga para hindi iyon malaman. Tumayo ako tinawakan ito sa 2 kamay. Lalo ko na konsensya nang tumulo ang mga luha nito habang matiim pa rin akong tinititigan. Look, Alvin, unawain mo naman ako. Sa simula pa lang nasaksihan mo na kung gaano ko siya kamahal. At noong mga panahong akala ko wala na siya, ni minsan hindi siya nawala sa puso't isip ko. Nakatatak na siya sa pagkatao ko, Alvin, at tama ka. Mahal na mahal ko pa rin siya. Napayakap ito sa akin at sumubsob sa balikat ko ng kalaunay na pahikbi, kasabay ng pagyugyug ng kanyang balikat.
Tumulo na rin ang mga luha kong ginantihan ito na yakapin dahil kita ko nga ang malaking pagbabago nito sa Alvin na nakilala ko noon sa loob ng mafia ni Franco at sa Alvin na kaharap ko ngayon. Naaawa ko sa kanya dahil hindi ko masuklian ang taos-puso nitong pagmamahal sa akin dahil kahit anong pilit ko ay si Franco pa rin ang mahal ko. Parang pinipiga ang puso ko sa awa at konsensyang nararamdaman ko ngayon habang hinahayaan lang itong umiyak sa balikat ko. Lalaki siya pero hindi magdadalawang isip magpakita ng kahinaan sa akin na nasasaktan din siya sa sitwasyon namin. Mahal na mahal kita, Jessica. Bakit ba hindi na lang kasi ako? Humihikbing saan nito. Iniangat ko ang mukha nito sa akin at pinahid ang kanyang mga luha. Alvin, mahal din kita. Mahal na rin kita at natutuwa ko sa nakikitang pagbabago mo sa dating Alvin na kinasusuklaman ko pero aaminin kong pagmamahal na isang kaibigan. Kapatid, ang uri ng nararamdaman ko sa'yo. Maging magkaibigan na lang tayo, Alvin, pwede ba? Pagtatapat ko na ikinalabi nito at napatango-tango. Hindi kita kayang pakawalan, Jessica, pero pag-iisipan ko. Mahal na mahal kita. Saan nito at mariing humalik sa noo ko bago lumabas ng silid. Napahinga na lang ako ng malalim na sinundan ito ng tingin. Ngumiti pa itong nag-wave sa akin bago maingat na isanara ang pinto. Napapahid ako ng mga luha at akmang hihiga na nang may sumitsit sa akin mula sa may balcony. Psst! Muling sitsit nito kaya dahan-dahan ako napalingon at halos mapatalo nang makita roon si Kate na nakasuot pa rin ng roba pero nakabukas iyon at hindi nakatali. Kaya sumisilip ang kaseksihan nitong taglay. Kaagad ako lumapit at pinagbuksan nito. Anong meron, Body? Kunot noong tanong ko na ikinangising aso nito. Nakita ko yun na. Yung yakapan session yun ni Alvin. Panunukso pa nito kaya nabatukan ko. Aray! Bato ko naman. Mabubobo ko sa palagi yung pambabatok sa akin eh. Angil pa nito na ikinatawa at iling ko. Kaga, ang OA ha? Kakamot-kamot naman itong pabirong humila sa buho ko. Aray! Para matauhan ka. Tara na, maglilitsyon tayo. Ikaw na lang ang wala doon. Excited nitong saad na ikinanganga ko. Ay, kayo na lang, busog pa ako. Muli ako nitong binatukan kaya nataasan ko ito ng kilay. Humalukip-kip naman ito at may pilyang ngiting naglalaro sa mga labi. Sino ba kasi may sabing hayop ang ililitsyon natin? Napapapilantik ako ng mga daliri habang nagmamaneho dahil ang mga siraulo kong kaibigan, ako ang ginawang driver. Samantalang sila, ayun, at kay sa sarap ng tulog. Mga walang hiya talaga. Kung hindi ko lang mahal ang mga ito, ibubunggo ko na itong black van na sinasakyan naming 6. Kasama ang 6 na higad na nakasako sa likod at pinagpatong-patong na lang nila basta-basta. Napapailing na lang ako ng ginawang mga lilitsuning manok ang 6 na may tali sa kamay at paa. Maging bibig ay sinubuan ng fresh egg na kapag naikuyom ng mga ito ang bibig ay mababasag sa loob ng bibig nila. Ang itlog na subo-subo nila habang nakatape ang mga bibig. Hindi pa nakontento at ayun, isinako sila at pinagpatong-patong na lang sa likod nitong van para magkasya sila. Walastik talaga mag-isip ang mga ito pagdating sa kalukuhan. Napapailing na lamang ako nagmamaneho papunta sa safe house namin sa Rizal at doon kami manglilitsyon. Panay ang hikab ko habang nagmamaneho dahil mag-uumaga na pero wala pa akong tulog. Babawi na lang ako mamaya sa safe house pagdating namin. Ilang oras lang ay nakarating din kami sa safe house. Mabuti na lang kilala ako ng mga guard sa entrance nitong village kaya hindi na nila in-inspection ang van namin dahil paniguradong mabubuko kami at baka sa presinto ang bagsak namin magkakaibigan. Pinagyuyugyug ko naman ang mga ito kaya pupungas-pungas pa silang nagising habang naniningkit ang mga matang inilibot sa paligid, lalo't pasikat na ang araw. Nauna na akong bumaba ng van at binuksan ang safe house namin. May caretaker naman kami dito para panatilihing maganda at malinis ang buong paligid. Para kamang nasa probinsya dahil medyo malayo ito sa syudad at kaharap namin ang pribadong kagubatan. Napakalamig ng ihip ng hangin at may kalayuan kami sa kabahayan dito kaya solo namin ang lugar. Tama-tama para sa panlilitsyon namin sa mga higad na kay sarap iluto ng buhay. Ano bang plano, Buddy?
Tanong ko kay Kate, nangingisi-ngisi sa akin. Pagkapasok namin dito sa sala at naiwan pa sa loob ng van ang 6 na higad. Nagkanya-kanyang pwesto na kami sa mga couch na magkakaharap at muling humilata. Ako mauna, buddy. Ang tagal ko nang tinitiis mantiris ng kutong lupa eh. Saad ni Leia na nagpapantingan pa nga at halatang gigil na nga. Natatawa naman pabirong hinila ni Erica ang buhok nito dahil sila ang magkatabi ng ulo habang nakahilata sa sofa ng magkabaliktaran. Napaghahalataan kang selos na selos, body. Tudyo nito na ikinapula ni Leia. Ako nagsaselos? That will never happen, buddy. Wala sila sa kalingkingan ko para pagselosan sila. Ew. Napaikot pa ito ng mga mata na ikinatawa namin. Ikaw bakit? May naisip ka na? Baling nito kay Del Mundo na nakataas pa ang mga paa sa armrest ng couch na kinahihigaan habang nilalapirot paikot-ikot sa kanyang daliri ang mahabang buhok nito. Well, kung ako lang, gusto kong unti-untiin ang mga iyon, lalo na ang 2 higad na may lakas loob na hawak-hawakan ng asawa ko. Nagtawa na naman kami dahil inangkin na nga niya si Monterde, hindi pa naman sila kasal. Del Mundo ka pa rin, hindi ka pa Miss Monterde. Huwag masyadong atat, body. Bata ka pa. Katatapos pa nga lang natin eh. Pambabara ni Erica na inirapan nito at binato pa ng throw pillow. At least, siya na mismo may sabi, body. Kiniklaim na niya kung aasawahin niya. Ay, hindi na ako makapaghintay na mga pangasawang walang hiyang Monterde na iyon. Tagal na niya akong ginigigil sa palagian na lang niyang pambibitin sa akin. Mahabang litanya pa nito na bakas ang tuwa sa tono. Napapangiti na lang ako habang nakapikit dahil mahapdi na ang mga mata kong wala pang tulog. Ikaw ba, Jessica? Sigurado ka bang hindi pupunta dito ang caretaker niyo? Baka mamaya niya mabisto tayo, ha? Nag-aalalang baling ni Danica sa akin at binato pa ako ng throw pillow sa muka. Kaya nagising ang papatulog ko ng diwa. Don't worry, tinawagan ko na silang nandito tayo for privacy. Inaantok kong sagot bago muling pumikit at nagpatangay sa antok. Nagising ako mag-isa na lamang sa sala. Mahapdi pa ang mga mata ko sa kakulangan ng tulog pero minabuti ko nang bumangon, lalo na't kumakalam na ang sikmura ko. Pasado 3:00 na pala ng hapon at nagkakatuwaan naman ang 5 sa likod nitong bahay. Tumuloy na ako doon at naabutan ng mga itong naghaharutan sa may gilid ng pool kung saan may kanya-kanya silang kawa na magkakatabi at nakasalang sa apoy. Habang planteng nakahiga doon na puno rin ng mga petals ng orchids ang kinalulubluban. Sa dami ng orchids na nasa kani-kanilang kawa ay naubos na ang mga bulaklak dito sa garden. Mga itsusera talaga ang mga baliw na ito. Kung hindi ko lang sila mga totoong kaibigan ay tatakpan ko na sila sa kawang kinalulubluban nila at tuloy ang ilalaga. Nakatupis pa ang mga ito at ninanamnam ang relaxing na dulot ng init ng tubig at malamig na ihip ng hangin, lalo't makulimlim ngayon. Naiiling na lang ako na upo sa lounge chair dito sa harapan nila habang ang mga bihag dami pinagsisilbihan sila. Napanganga na lamang ako pagkakita sa itsura ng mga itong literal na ginawang alipin sa mga old movies na may kadena sa leeg, konektado sa isa't isa. Pasa-pasa na rin ang mga ito at kitang namimilipid sila sa mga natamo. Duguan din ang kanilang mukha habang naglalakihan mga black eye na parang sa puyat na panda. Napatitig ako kay Kathy na siyang nasa unahan dahil sa pagkakahilera nilang 6. Puno ng pasa ito at basag-basag ang mga labing kumakapal na sa pagkakaputok. Maging mga kilay nila ay umaagos na doon ang medyo natutuyo nilang dugo. Hey bud, your turn. Hindi muna namin tunusta para makabawi ka naman. Saad na Danica na nakangising aso sa amin. Napakamot na lang ako at nag-inat-inat ng mga braso para gisingin ang inaantok ko pandugo. Paano ba natin tatapusin ang mga iyan? Naaalibad pa rin ako sa pagmumukha nila. Nayayamot namang saad na Leia habang prenteng nakasandal pahiga sa kawa niya. Chill, hindi ka pa ba kontento? Halos balatan mo na ng buhay ang dalawa dyan ah. Panunukso ni Erica na nakangisi dito. Kita ko ang pinakamalala ang natamo ng dalawang nanlalandi kay Alex. Halos hindi na nga nila maimulat ang mga mata sa mga natamo. Inangina din ang mga itong iika-ika na maglakad. Tumayo na ako at nang abot sa mga na-slice na watermelon sa lamesang nandito. May mga nakahain ng makakain dito pero para namang nawalan ako ng gana. Hey, abutan mo rin kami. Nakangising utos sa akin ni Erica.
Sure. Ani ko at may naisip na kapilihan. Nangingiti naman ang mga ito sa akin na dumampot ng 5 slice ng watermelon. Fetch, Buddy. Natatuwang saad ko at isa-isang inihagis sa kanila ang bawat slice na nasalo naman nila at hindi makapaniwalang tumingin sa aking nakataas na ang mga kilay. Napapisay na lang ako at pinipigilang matawa dahil wala akong laban kung pagtutulungan ako ng mga itong bugbugin sa ginawa kong para silang asong hinagisan ng buto. Umahon na rin ang mga ito at as expected, pinagtulungan akong batukan sa ginawa ko. Tatawa-tawa na lang akong sinasalo ang mga kamao nilang nagsusulputan sa ulo ko. Hindi pa sila nakontento at pinagkaisahan akong buhatin na inihagis sa malamig na swimming pool. Panay ang tawa ng mga ito nang nanginginig ako at kaagad na umahon. Pagkatapos namin kumain ng may kasamang harutan ay bumaling na kami sa 6 na ngayon tahimik lang sa isang sulok na parang mga basang sisiw na hinang-hina. Ako naman na ang lumapit sa kanaroroonan ng mga ito. Hinaklit ko ang braso ni Cathy at hinila sa gitna nitong garden. Napasunod naman ang 5 dahil nakakaladkad din sila sa pagkakakaladkad ko sa leader nila. Go buddy! Balian mo na! Ngunit wala pa man akong nagagawa ay may naglabasan mula sa loob ng bahay ng mga armadong kalalakihan at tunutukan nila kami ng barila. Napapitlag pa kami sa kabiglaan dahil sa bigla nilang pagsulpot nang hindi namin namamalayan. Maya-maya pa ay nagbigay sila ng spasyo at lumabas mula sa loob ng bahay ang babaeng tila demonyita ang itsura. Puno ng hikaw ang ilong, tenga, bibig, pati nga mga kilay at baba nito ay maraming nakakabit. Naka-all black din ito at napakakapal ng black eyeliner at maskara nitong tinernohan ng itim na lipstick. Nakangisi itong lumapit sa aming 6 na natutulala at hindi makakilos. Unang beses kong nakaramdam ng ganitong pangingilabot ng matindi sa itsura nito. Ramdam na ramdam namin ang kadiliman sa aura at presensya nito na tila nangihipnotismo. Napapalakpak pa ito pagkakita sa 6 na parang mga basang sisiw. Napailing itong isa-isa kaming hinaplos sa mukha. Nice girls. Ang mga katulad nyo ang dapat tao ko eh. Hindi ang mga lampang yan na sa panlalandi lang magaling. Tinayuan kami ng balahibo sa isinaad nitong hindi namin mawari kung compliment ba o ng uuyam. Boys, kunin nyo na ang mga walang kwentang mga babaeng iyan at dalhin sa sasakyan. Utos pa nito na kaagad sununod ng mga tao nito. Isa-isa nilang tinanggal ang pagkakakadena ng mga ito sa leeg bago binuhat papasok ng bahay para madala sa kanilang sasakyan. Napapadaing pa ang mga ito sa pagkakabuhat sa kanila. At kayo ang papalit sa mga tao kung dinali nyo. Baling dito sa amin na ikinatawa namin ng pagkakaya natigilan ito at muli kaming tinutukan ng baril ng mga tao nito. At kung hindi, panguuyam na saad ni Kate na ikinangisi nito. Oh, sweetheart, ang ganda mo naman. Kinilabutan naman kami sa paanas nito na napatitig kay Kate at hinahaplos-saplos sa muka. Si Kate, na tila giliw na giliw. Bakas ang pagnanasa sa mga mata nito, lalo na't nakatupis pa rin ang 5 kong kaibigan. Binasa din ito ang ibabang labi ng kanyang dila at nakita namin pati pala, dila nito'y may mga hikaw. Ngayon lang kami naka-encounter ng ganitong babae na mas malala pa sa adik ang itsura at kilos. Wala naman kayong choice mga darling. Simula ngayon, pag-aari ko na kayong 6. So fresh, so sexy, so young, and absolutely beautiful. Nakakagana. Anas dito bago kami tinakpan ng panyo sa bibig na ikinaalarma namin pero masyadong malalakas ang mga lalaking dalawang humawak sa bawat braso namin. Kaya hindi kami makapalag at tuluyang nanghina ang mga tuhod. Narinig pa namin ang nakakakilabot nitong paghalakhak ng isang tunay na demonyo bago nandilim ang paningin naming 6. Nagising kami magkakaibigan nang sabuyan kami ng pagkalamig-lamig na tubig sa muka. Unti-unti ako nagmulat at bumungad ang isang warehouse na may kalumaan habang nandito kami sa pinakaharap na parang basement ang itsura. Puno pa ng agiw at alikabok ang paligid habang puro kalawang ang mga bakal dito at basag-basag ang mga salaming bintana. John, where the hell are we? Gimbal na bulalas na Leia. Nakailera kaming 6 dito sa harapang bahagi at nakaposes ang magkabilaan naming kamay ng nakadipa. Maging paan namin mga
May nakataling kadena kaya kontrolado ang kilos namin. Napatingin ako sa sarili at kitang pare-pareho kami ng suot na isang sexy black short at black sando na hapit sa amin at labas ang cleavage at pusod namin. Wisit na demonyitang iyon. Siya? Kaya ang nagbihis sa amin? Kumain na po kayo, sabi ni Miss BL, para mailakas kayo mamaya sa naghihintay na laro sa inyo mamayang gabi. Ani ng pinaka-leader na nakayuko. Paano kami makakasigurong walang laso ng mga iyan? Taas kilay kong tanong kaya napaangat ang mga ito ng muka at napailing sa akin. Papatayin kami ni Miss BL kapag may nangyaring masama ni isa sa inyo kaya huwag kayong mag-alala. Malinis po ang mga dala namin. Magalang nitong sagot. Patunayan nyo. Tikman nyo lahat ng dala ninyo. Paniniguro ni Kate. Nagkatinginan pa silang apat bago isa-isang tinikpan ang mga dalang pagkain at inumin. Tiwala na po ba kayo? Tanong nitong muli kaya napatangu-tango na kami at kanya-kanyang dampot ng pagkain. Nangingiti naman ang mga itong pinanood kaming parang mga patay gutom na mabilis ang kumakain dahil sa tindi ng gutom namin. Anong laro ang sinasabi mong pagsasalangan sa amin? Curious kung tanong habang umiinom na kami ng wine at hinihintay kaming matapos. Pilit namang ngumiti ang mga ito sa amin at tila nag-aalangan kung magsasalita ba sila o hindi. Laban po iyon. Buhay sa buhay ang labanan sa loob ng cage na pagkukulungan sa inyo ng mga makakalaban ninyo. At tanging isa lang ang lalabas na buhay sa cage na papasukan sa inyo. Namutla kaming nagkatingin ng anim. Tingin mo ba? May posibilidad na paglalabanin niya kaming anim? Kabadong tanong ko pero umiling ito at ngumiti na ikinahinga namin ng maluwag. Pero delikado pa rin ang papasukin nyo dahil hanggang 5 rounds ang labanan. Kung saan sa unang round, isa lang ang kalaban yung papasok sa cage. Kapag nanalo kayo, may 2 ulit na sasalang na sabay mong lalabanan. Habang padagdag ng padagdag ang level na nalalagpasan nyo, padagdag din ng padagdag ang kalaban ninyo. At may mga armas sila samantalang kayo na ang didiskarteng mang-agaw nang gagamitin yung pampatay sa mga kalaban nyo. Wala pa nakakaabot sa last round ng palaro. Iba't ibang grupo ng mga mafia ang dadalong manonood para pagpustahan kayo sa loob. Kaya nga 2 lang ang pamimilian nyo mamaya. Kayo ang mamamatay o kayo ang papatay. Yun ang rules ng palarong sasalihan nyo mamaya. Good luck po. Sana manalo kayo. Sigurado naman kaming isa lang muna isasalang sa inyo. Hindi ko lang alam kung sino ang mabubunot ni Miss BL. Mahabang paliwanag nito na aming ikinatulala at nilukob ng takot sa mga maaaring mangyari. Pag nagkataon ay may isa na sa amin ang malalagas ngayong gabi. Tom. Kabado kaming anim habang binabagtas ang hallway papasok sa lugar na sinasabi nilang pagdadausan daw ng laban. Pinasundo lang kami ni Miss BL dahil nandoon na daw siya sa loob at nakikipag-deal sa mga dumalong mga pinuno din ng mafia. Pagpasok namin sa lugar ay para itong arena na napapalibutan ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan ng itsura. Pawang may mga armas din ang mga nandito. Maliban sa mga naka-uniforme ng waiter na naglilibot-libot sa lahat na may mga dalang inumin. Sa sentro ang kinaroroonan ng cage kung saan puro mga salamin ang dingding kaya malinaw nakita ang tao sa loob at may mga camera sa bawat corner nitong na ipapalabas sa harap na parang sa sinihan na ang laki. Nangangatog ang mga tuhod ko sa di ko may paliwanag na dahilan. Isa lang kasi ang sigurado ako. May isa sa amin ang mapapahamak ngayong gabi at kung mamalasin ay malalagasan na kami ngayon ng isa. Natatakot ako sa maaaring kalabasan na laro ngayon na susuungin ng isa sa amin. Lalo't wala pa raw nakakalagpas o umaabot ng final round. Ang level 5. Sinalubong naman kami ni Miss BL na may malapad na ngiti sa labi. How are you, my angels? Isa-isa pa itong bumeso sa amin na ginantihan namin ng peking ngiti. Napapasunod na ng tingin sa amin ang mga malalapit sa aming kinatatayuan at namamanghang palipat-lipat ng tingin sa amin. Nakashort at sando na naman kami ng purong itim at nakapusod ang buhok pataas. Iginiya kami nito sa isang silid na napapalibutan din ng mga salamin ang 4 na sulok. May mga upuan dito at nakalakip sa sliding glass door ang VIP, Miss BL room. Chill, girls. I know our team will won tonight. Kung sino man ang mabubunot sa inyo ngayong gabi, nalalaban, itanim niyo ito sa utak niyo.
Walang awa-awa. Patayan ang labanan dito. Kung gusto mo pang mabuhay, do everything you can to kill all your enemies. Kakayahan nyo ang armas nyo para manalo kayo at makalabas pa ng buhay. Cause in this game, you only have two options. Mamamatay ka o pumatay ka. Kuha nyo? Pagkausap nitong tila isang coach na hinahabilinan ang mga player ng dapat na teknik sa laro. Para kami mga sundalo niyang nakatuwid ng tayo at sabay-sabay na sumagot dito. Yes, Miss BL. Panabay at matatag naming sagot na ikinangiti at tango nito habang nakahalukip-kip sa harap namin. Okay girls, cool down now. Good luck. Make this night exciting. Make me proud. Do not disappoint me. May kadiinang saad nito na ikinatungo naming anim. Bago muling lumabas at nagtungo sa ibang grupo na nandito para makipaglaban. Kung tutuusin ay mas malalaki silang babae sa amin at matatapang din ang pagmumukha. Malalaki ang muscles na kitang batak sila sa ganitong uri ng labanan. Mayapa'y pinapili na kami ng number sa grupo. Nangangatal ang kamay naming isa-isang bumunot ng number sa kahon. Ang makakakuha ng number 1 ang siyang lalaban at muling bubunot sa kabilang bunutan para sa final game kung saan isasalang na ang bawat number 1 ang napili. Isa lang ang number 1 sa kahong pinagbunutan namin dahil isa lang ang isasalang ni Miss BL na lalaban sa aming anim. Pikit mata kong binuklat ang nakarolyong papel at napatakip sa bibig na makitang nabunot ko ang number 1. Panay ang lunok ko at nanginig ang buong katawan ko sa maaari ko sapitin ngayong gabi. Kung papalarin ako mabuhay ay aabot hanggang 15 katao ang kailangan kong pagtagumpayang patayin. Parang ngayon pa lang ay nangihina na ang mga tuhod ko. Bakas ang pag-aalala sa mukha ng mga kaibigan ko nang makita nilang nasa akin ang number 1. Buddies, basta tandaan nyo. Masaya ako nakilala ko kayo. Na naging kaibigan ko kayo. Pagkausap ko sa kanila habang magkakaharap kaming anim sa isa't isa. Kaya mo to, Jessica. Ikaw pa ba? Isipin mo na lang ang mga magulang mo. Si Madrigal na naghihintay sa'yo. Kami. Hindi namin kakayanin, Body, pag nawala ka. Pagpapalakas loob sa akin ni Leia na sinang-ayunan nilang apat. Nangilid ang mga luha kong tumango-tango kahit hindi ako sigurado kung kakayanin ko. Mayapa'y tinawag na ang mga pambato ng bawat mafia, kaya akmang lalabas na ako nang pigilan ako ni Kate. Pagi ako niyakap nito at pinaglapit ang mukha namin. Hey, I'm sorry. Sorry saan? Kunot noong tanong ko. Dito. Ani at sinikmuraan ako, kasunod ng pag-agaw nito sa number ko at inihulog sa paanan ko ang nabunot nitong number. Body! Panabay naming sigaw dito sa loob dahil mabilis na itong lumabas dala ang number ko. Nagkatinginan kami 5 at walang magawa kundi naluluhang tila nagkakaunawaan ng nasa isip. She's really a leader. Dahil ang totoong leader, siya ang poprotekta sa kanyang grupo. Hindi yung siya ang poprotektahan ng kagrupo nito. Ipagdasal natin makasurvive siya sa laban. Magtiwala tayo sa kakayahan niya. Dahil suporta ang kailangan niya. Ani Danica. Napaluha kaming napayuko at taimtim na nagdasal na bigyan si Kate ng sapat na lakas at talino para sa ngayong gabi. Nakabibinging hiyawan ang naghahari ngayon dito sa arena nang i-anunsyo na ang pagsisimula. Nandito na kami 5 ngayon sa tabi ni Miss BL at nakatunghay sa baba kung saan kita at nakatutok sa amin ang cage na paglalabanan ni Kate at ng iba pa. Nangangatog ang mga tuhod naming naluluhang taimtim itong tinititigan habang nagbebenda sa kamay dahil wala itong pwedeng kuning armas dahil nakuha niya ang number 1 sa pangalawa nilang pagbubunutan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko nang naglalakad na ito papasok sa cage at ipinapakilala siyang tao ni Miss BL. Kita sa malaking screen ang halo-halong emosyong naglalaro sa kanyang mga mata na napupuno ng galit. Napakadilim ng anyo nito na talagang kahit sino ay kikilabutan. That's it, my angel kid. Show to us how's an angel like you transform into a demons. Saad ni Miss BL habang nakatutok ang mga mata kay Kate.
Napatayo na kami 5 nang pumasok ang isang babae na may kalakihan ng katawan na pang-bodyguard ang dating, habang si Kate ay pang-beauty queen ang pangangatawan. Napuno ng hiyawan at palakpakan ng paligid ng humugot iyon sa may pinto ng mahabang itak na gagamiting weapon. Chill, my angels. Wala ba kayong tiwala sa kaibigan nyo?